magbibigay naman ng dagdag na kaalaman sa atin tungkol sa AI or Artificial Intelligence ang guest nating IT expert. Kasi nga, marami na rin nagdodoktor ng kanilang mga picture using AI. Dahil gusto nila, kagandahan talaga. Paano nga ba natin gagawin ito? At ito ba'y tama? Aalamin natin sa ating AI expert mamaya. This portion is brought to you by Nagbabalik po ang Kada Umaga at bago ko po ipakilala ang ating susunod na bisita, gusto ko lang po mag-shout out sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook. Kay Mercedes Pastores, Irene Almadovas at Jordan Lardos. Tama ba? Yes, hi guys! Tuloy-tuloy lang po, nood lang po tayo today. Thank you so much for watching. Okay mga Kada, maraming ibig sabihin ang acronym na AI. Pwede itong initials ng former NBA player na si Allen Iverson at pwede ring ibig sabihin nito ay alien invasion. Pero sa pagkakataong ito ay ibang AI ang ating pag-uusapan. Dahil ito ay may kinalaman sa modern technology kung saan ang dating imposible ay nagiging posible at lahat ng mahirap gawin ay napapadaling gawin. Mga Kada, welcome to the world of artificial intelligence. Magandang umaga mga Kada. Ako nga pala si Dr. Merrick Mara. I'm actually an IT advocate. So most of the time ginagawa ko lang ay magbahagi sa ating community tungkol sa technology. Isa rin po akong community volunteer. So most of the time tumutulong po tayo sa ating mga kababayan. So yun na po at magandang umaga. Mga Kada, please welcome our guest na tutulungan tayong maintindihan kung ano nga ba ang artificial intelligence at kung ano ang epekto nito sa ating mga buhay. Ang Chief Executive Officer at Chief Technology Officer ng 8Player Technologies Incorporated, isang IT expert, Mr. Merrick Mara. Yan, magandang umaga, Mr. Merrick. Shara, magandang umaga mga Kada at hindi po ako si Superman. Superman yan, Super Mr. Merrick. Yan, pwede. Pwedeng explain niyo po ba sa amin, ano po ba yung AI or Artificial Intelligence para malaman po ng lahat ng nanonood? Siguro maganda siyang pag-usapan kung unahin natin munang ipaliwanag ano yung tinatawag na human intelligence. Ano? Yes. So kasi siyempre tayo bilang tao, tinitrain tayo ng sarili natin, elementary tayo, yung pinanganak tayo, nagpipid sa atin ng mga information. Ano? Halimbawa, yung mga letra, yung mga numero. Tapos base dyan sa mga natututunan natin, natututo tayo ngayon mag-react, depende kung nasang environment tayo. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon magrason, depende sa anong mga nangyayari sa paligid. At ang pinakamahalaga ay mag-solve ng mga problema. So yun yung tinatawag na human intelligence. Ano? So ngayon, same lang din yan, ano? Ilalagay naman natin siya, idadivert naman natin siya doon sa tinatawag na computer system or pwedeng tawaging robotics. Kumbaga, ito naman yung hindi na tao, no? Ito yung mga nasasanay tayo, no? So, ganun din siya. Ito yung mga computer system, binibigyan natin ng mga data, nagpipid tayo. Base sa mga pinipid natin, natututo yung computer system na yan, natututo siyang mag-adapt, natututo siyang mag-reason, at natututo siyang mag-solve ng mga problema. So, pag nakuha niyo yung ganong method, tinatawag yun ngayon na artificial intelligence, no? So, kumbaga siya yung nasa computer system and robotic side. So, ganun ang artificial intelligence. Artificial intelligence. Kailan po ba nagsimula yung artificial intelligence? Nako, ang historical aspect niyan, actually nagsimula yan, mga mid-20s o mga 1950s pa nagsimula ang artificial intelligence. Ano? So, ang pagkakaalam ko, meron kasing tinatawag na Dartmouth, parang college, na kung saan nagkaroon ng workshop tungkol sa AI, no? Na tinitingnan nila kung ang mga computer ba ay pwedeng mag-behave ng bilang tao. Tapos nung na-pop yung concept niya nung 1956 nga, so nagkaroon ngayon ng interest ang lahat, no, ng mga domain. Ang ibig sabihin ay, uy, mukhang magandang pag-aralan iyon. So ganun siya, no. And then nag-evolve yan. Tapos yung mga 80s, no, yung mga part ng 80s, nagkaroon na tinatawag na na backpropagation era. Ito yung
yung mga computer, yung mga programs, ay tinitrain sila, no? Parang tinotono, nagpipid ng maraming information, tinotono yan, para at least mag-react nga dun sa environment. And then dumating ngayon itong panahon na to, ramdam na natin, ano? Kasi maganda na yung naging training, marami ng data na naipid sa kanya. So ngayon, nagiging reactive na siya. So makikita na natin, halimbawa sa ating paggising, di ba, yung mobile phone natin. Yes, good morning. Good morning. Ayan yung ano natin first screen, di ba? So minsan, bago mo palang buksan, may facial recognition. Tapos pwede mong kausapin, nandiyan si Siri, nandiyan sila Alexa. So na yan na yung ano ngayon, anong era ngayon. And then ang nakakaano diyan, worry kasi in terms of prediction, mga pagdating ng 2045, yan yung prediction, makakasama na natin ang mga robot sa paligid. Grabe naman. May tatawagin ng mga cyborgs yan. So ganun nag-i-evolve yung technology. Yes, pero wala silang feelings. Wow. Wala pa silang feelings, no? Diba? Wala pang feelings. Wala pa. Ano po ba yung mga industriya na gumagamit na ng AI? Naku, madami, no? Kanina habang nag-aantay ako ron, napanood ko, dami nating mga magagandang dalaga rito, di ba? Yes. Diyan pa lang, no, sa context ng budget, ang ganda na ng pag-usapan ng AI dyan, ano? Kasi syempre, pag may competition, so pinag-uusapan dyan dapat ng unbiased judgment, di ba? Dapat manalo ka ng tama. Yes. So minsan kasi pag tao ang nagde-decide nun, pag nabayaran mo, minsan mali na yung decision, di ba? So with AI, pwedeng ma-solve yun, ano? Tapos sa context ng mga kandidato, pwedeng sila ay i-train ng AI, paano pumustura. Tapos yung mga pictures nila, dami niyan, no? Pwedeng i-feed yan. Tapos pwedeng aralin yan, no? Kanilang parang ano ba ang predict natin na bagay dito sa kandidato na to. So, pwedeng ganun siya, no? Tapos, pwede rin sa context ng, kanina, si doktora, no, sa health. Ang ganda rin pag-usapan ng ano dyan, ng AI, di ba? Yung mga pinapractice kanina, yung mga itinuturo, pwedeng computer-driven na yun, o AI-driven, para at least mas sinusundan na lang. No? Hindi na natin kailangan si doktora na nandoon lagi sa tabi natin. Kung marami tayong nangangailangan ng tulong niya, pwedeng software na yung nagtuturo sa atin, sabay-sabay tayong natututo. No? So, ganun siya ka-exciting. At marami pang iba, no? So, pwede pa rin palitan yung mukha? Ay, oo. Pwede bang palitan yung tao? Pwede bang palitan ng AI yung tao? Parang kanina, yung example, no, si Superman daw ako, hindi man si Superman. So, pero may ganyan kasing technology sa AI, no? Ang tawag dyan ay deepfakes. No? So, Ayan na. yan, deepfakes. Medyo dangerous siya sa context Yes. ng Iniiba po niya yung itsura mo, pwede niyang ibahin yung boses Oo, mo. so ganyan yung mga power ng AI, no, nung pwedeng mapalitan. Yun nga po, so kunyari, pwede po akong gumawa ng video na nagsasalita ka po, pero hindi po yun yung sinasabi mo, di ba? So medyo delikado din po siya. Oo. Dangerous din siya. Ang maganda kasing pag-usapan pagdating sa deepfakes, no, maganda siyang bagay sa context ng entertainment. Maganda siyang pag-usapan kasi parang ang saya, gano'n, di ba? Maganda rin siyang pag-usapan pagdating sa filmmaking. Kumbaga, yung mga taong wala na, yes, pwede mong buhayin, di ba? Oo Kasi mag-e-exist uli siya. Ang gandang bagay nun, ano? Pero sa context, halimbawa, ng cybercrime, ano siya, no? Parang imaginein mo, ako ay isang influential na tao, politiko ako, tapos hindi naman ako yung nagsalita nun, hindi ko na mukha yun. Pero sinasabi niya, against, halimbawa, sa mga magagandang movement para paunlarin yung bansa mo. So, ang laking danger sa alipunan. Yun nga, yun po yung dangerous part. Meron po bang hindi kayang gawin yung AI? Aside Marami from pa walang rin, feelings, Oo, hindi po nasasaktan ng AI. Actually, kanina pag pinag-usapan natin ng AI, di ba, patungkol siya sa iti-train kita, mag-a-adapt ka sa environment, tapos matututo kang mag-reason, at saka matututo kang mag-solve ng problem. So, lahat ng outside dan, halimbawa, yung damdamin, yung emotion, so, hindi yan sakop ng AI pa ngayon, ano? Yes. Tapos, pwede rin natin pag-usapan yung mga ethical decision. Di ba? Kunyari, ano ang dapat natin gawin kapag ganito? Hindi yan kayang desisyonan ng tao pa rin ang nagde-decide niyan. Yes. So, yan yung mga sample. Yung mga hindi na kayang gawin. Hindi kayang gawin ng Pero, AI yan. like ngayon po, back to school na po, kailangan na po natin gumawa ng mga essay. Paano nyo po malalaman na kung yung essay or yung video, yung script, yung boses na ginamit ay artificial intelligence? Ayan, so siguro... Pwede bang mabuko? Meron po bang program din yan? Ay, or app? oo, no. Actually, yan ngayon ng magandang pag-usapan. Ano? Ang tawag kasi dyan ay technological revolution. So dito, sa technological revolution, pwede kang mag-generate ng mga text, content, essay, di ba? Kasama po dyan yung ChatGPT, di ba? ChatGPT, yan. Isa sa pinaka-powerful ng ChatGPT, no? So, sa kanya pa lang, no, pag dinefine mo yung ChatGPT, isa siyang chat engine. Yung GPT kasi, ang tawag yan ay technology siya na kaya niya mag-generate ng text.
Tapos, kaya niyang mag-analyze ng inputs at saka kaya niyang sumagot. No? So, yun ang ibig sabihin ng GPT. So, imaginein mo yun sa context ng paaralan, yung mga bata, ang bilis na magawa ng content. Oo, no? Ang bilis na parang sumagot. hindi na kailangan mag-research. Hindi na Oo, po sila pupunta ng library. Siyempre, sa current level ng learning system natin ngayon no, sa bansa, kasi yung method natin ay susunod ka sa yung libro, di ba? So susunod ka ron. So outside that, hindi na masyadong tinuturo pa, no? Kaya may mga elective So pag nabuo mo yung content, sasubmit mo sa teacher, most likely papasa ka kung AI driven yan, ano? So ang mga AI driven na ganyan pag generate ng text, madidetect din yan ng mga AI driven din na software, no? So pwedeng papacheck ni teacher sa AI din? Oo, kasi mahirap labanan ang AI dahil ang ganda ng training yan eh. Grabe. So kailangan mag-train ka rin paano mag-check ng mga ng mga content na generate din ng AI. So ganun siya, no? Halimbawa si ChatGPT, merong tinatawag din na Zero GPT, yung ganyan. So siya naman yung nag-check na ito ba ay gawa ng AI. So, ganun siya. Or ng tao. So, definitely, pwede po siyang maabuso. Pwede siyang maabuso, pero hindi ko siya tinitingnan sa ganung context no, pagdating sa AI. Kasi nga, revolutionary aspect nga ang AI. Yes. So, maganda siyang pag-usapan na nag-evolve na ho ang ating ginagalawang mundo. Yes. Nagkaroon na ho ng advancement. Therefore, ang mga nakasanayan nating gawin ay dapat mag-advance na rin. Kasi pag hindi nag-advance, may iiwan eh. Yes, siya. Totoo naman po yun. Lalo na yung pumasok yung COVID, di ba? Yes. Lahat halos napunta sa online. Lahat, hindi naman tinuturo sa eskwelahan paano magkaroon ng tamang paggamit ng internet, ganyan. Pero dumami ang users. Ngayon meron na po Oo, may computer class therefore, na. ganun yung advancement. Kaya yung AI, ganyan din dapat. Pag nag-advance yung AI, mag-advance din dapat ang method ng pagtuturo. So, ganun siya. Pero may dangers po talaga yan, di ba? So, yung dangers niyan, kinakatakutan ng mga tao tungkol sa artificial intelligence ay ang posibilidad na hindi na kailangan ng manpower dahil kaya nang palitan ng AI ang mga trabaho na ginagawa ng mga tao. Paano po ba yun? Paano gagawin natin para hindi po maabuso at para hindi po mapantayan or mapalitan ng mga tao? Ano pong dapat nating gawin na para po dyan? Actually, way back in 1990s pa, no? Tinanong na rin sa akin yan eh. Mapapalitan ba ang trabaho ng tao dahil nag-advance ang technology? Yeah. Ang sagot ko, oo. Kasi inevitable ang growth eh. Inevitable ang pagsulong at pag-advance ng technology. So therefore, kung ikaw ay hindi nag-advance bilang tao, talaga mawawalan ka ng trabaho. Halimbawa, administrative ang ginagawa mo sa opisina. Ikaw yung tagagawa ng email, ikaw ang tagagawa ng mga letters. Kayang-kayang gawin ni ChatGPT yun or ng mga AI-driven na software. Therefore, hindi ka na kailangan. Mag-advance ka, magawa ka ng ibang bagay na kung saan ka magiging mas mahusay pa. Kasi hindi natin mapipigilan yung advancement ng technology eh. So, ganun ang nakikita ko dyan. Pero tayo din naman po yung gumawa niyan. Tayo rin diba? yung gumawa. So, sa katunayan, sa tao pa rin po galing yung AI. Am I correct? Tama po. Pero I personally think we shouldn't be controlled by AI. Dapat tayo po yung nagko-control. Tama po. Kasi talagang, sabi niyo po nga, wala pang emotions as of now, yung AI. Pero yung tao, meron, di ba? Pero yun nga, sana po talaga matuto po tayong lahat na hindi po abusuhin yan. Tama. So, Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much, Mr. Merrick so Mara. much. Sana po na kahit papaano ay meron tayong natutunan tungkol sa AI or Artificial Intelligence. Thank you very much po. Thank you so much. Mga kada, basta ako, ang AI lang na ayoko, isa lang, ako'y iiwan. Yeah! Charot lang. Magbabalik pa ang Kada Umaga!